Naglabas ang gobyerno ng guidelines para maprotektahan sa COVID-19 ang private sector institutions na pinayagang makapag-operate sa ilalim po ng General Community Quarantine o GCQ. Sa mga panuntunan na binuo po ng Department of Labor and Employment at ng Department of Trade and Industry, ay kailangan po ng mga empleyado na magsuot ng face mask sa lahat ng oras at ang pagtatanggal nito kung kakain o iinom lamang. Kailangan din tapusin ng mga manggagawa ang Daily Healthy Symptoms Questionnaire na isusumite sa naka-duty na safety officers. Kailangan din ng mga empleyado na magpasuri ng temperatura upang ma-isolate kaagad ang mga ito kung lampas po sa 37.5 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Ipinunto rin sa guidelines na dapat ay mabigyan ng personal protective equipment ang clinical staff na naka-assign sa mga naka-isolate na manggagawa. Sa loob naman ng workplace ay dapat pong laging malinis at ma-disinfect ang kahit isang lugar kada 2 oras. Kay Senador Kiko Pangilinan, sabi niya, uunahin pa ang non-essential na luho ng pagsusugal ng mga Chinese at trabaho ng mga manggagawang Chinese kaysa sa gutom at kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Ang lakas naman ng kapit ng pogo sa malataas na opisyal ng gobyerno. Senator Pangilinan ho yan, galing naman kay Senador Risa Hontiveros, nakadidismaya na inuna pa nating ibalik ang mga pogo workers sa trabaho kaysa sa mga kapwa Pilipino. PAGCOR should explain why it moved to recommend the opening of pogos while there are vehement opinions and serious concerns against them. Bakit parang nagmamadali? Inaka-ECQ po tayo. Gusto ko muna hong kumustahin si Arnold Clavio. Ano na ho ba ang nangyari, Mr. Clavio? Nasagot niyo ho ba ang aking munting challenge? Mr. Clavio, 2 gatang lang ang hinihingi ko sa iyo. Huwag na sako-sako, alam ko hindi mo kaya yun eh. 2 gatang lang. At tayo magkakaigi na. Oo, ako po ay may paninindigan sa bawat salitang aking binibitawan. Nung akin pong sabihing aaraw-arawin kita hanggat ako yung nabubuhay, totoo yun. Aaraw-arawin kita. Wala kang karapatang mag-complain. Dahil kayo ho ang nauna. Pero nga ho, willing akong lunukin yung pride ko para sa kapakanan ng taong bayan. Para ho doon sa mga nangangamba na ako ho'y tatakbo sa politiko. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ako mamumulitiko. Kaya wag na ho kayong kabahan. Kaya tigilan nyo na ho yung magbayad para sirain ako. Sapagkat yung mga binabayaran yung paninira sa akin ay hindi ko rin ho papatulan. Hindi ko papatulan yan. Yung mga may bearing lang ho ang pinapatulan ko. Yung mga taong may tamang kaisipan ay at ako'y sinira, ayun ho, papatulan ko sila. Pero pagka hindi ko ho pinatulan ng basher, ibig sabihin ho nun, they are not worth it of my precious time. Pero kapag ka ho pinatulan ko yung basher o yung nanira sa akin, ibig sabihin ho, ay they are worth it. Ayun. So ngayon, yung mga hindi worth it, ibig sabihin lang ho nun ay they are not worth it of my precious time. Kumbaga, wala hong bearing at mga walang kwenta. Pero ito kasi si Mr. Clavio ay may kwentang tao ho ito eh. Kilalang tao ho ito sa lipunan. At talaga namang ito ay kilala ng Luzon, Visayas, Mindanao. So pasensya ka na, Mr. Clavio. Ikaw ang nag-ignite sa akin kung bakit ako magkaganito. Para dun sa maliliit na basher, di ko papatulang kasi wala ho silang kwenta. They are not worth it. Gusto lang sumikat pero hindi ho natin pasisikatin. Meron pa hong isa, yung pangalan nun, yung artista na mahaba buhok, di ko na ho papangalanan. Noong mga 3 linggo nakakalipas, yan ho ay panay ang text, pinipilit kumonekta sa akin at hihingi yata ho ng tulong. Ay nung hindi ho nakakonekta sa akin, ayun, baka ho tinamaan na ng sayad niya, kaya nagsalita ng kung ano-ano. Kaya hindi ho natin papatulan yan at baka sila'y sumikat pa. Nakakahiya kang tao, par. Kung gusto mong tumulong, tumahimik ka, tumulong ka sa mga barangay, tumulong ka sa mga, may pag-usap ka sa mga mayor. Hindi ko alam kasi may backup kaya yata ang mga mayor eh. Wala rin akong pakialam kung ganun kakayaman. Pero
nakakahiya ka bilang tao. Nakakadiri ka sa mga taong katulad namin na lahat pantay-pantay, pero pinapakita mo na magbibigay kami ng bigas, magbibigay kami ng ganito. Puta naman. Mahiya ka sa kaluluwa mo. Kasi hindi lang naman ikaw ang gumagawa niyan, dahil marami. At yung mayaman challenge mo is such a it's a delusional attempt to make you popular. It's disgusting as a human being to watch you do that to people who are having a hard time right now. So you're just using their weaknesses now so that you can be popular. You are a disgusting disgrace to the Marcoses and to the Filipinos. Lastly, I will put this down na you do not have to prove anything. My point is, why do you have, my question is, why do you have to compensate for something that you do not have really or totally? So that's a big fucking question on everybody's part as a Filipino. So Andrew Lopez, I do not pare, wala akong respeto sa'yo kahit kumpare kita. Nakakahiya ka bilang chairman o kung ano man. Nakakahiya ka for being part of that. Pinakita mo sa akin na wala yung mga pulis, wala mga ganito, that alone shows your character, and you really want to help people, pero yung character ninyo, ayusin nyo muna kasi wala kayong kwentang tao. Yung character nyo, sana pakainin yung mga tao na walang halong yabang. Yun lang. Magbababay na ako dito. At nakakadiri kayong mga tao. As in, nakakadiri kayo. Sobrang nakakadiri kayong tao. So, shutdown na po ba ang ABS sa May 5? Hindi pa po. Kasi na automatic renewal yung kanilang permit to operate dahil gumawa po ng rule ang NTC under the Joint Memorandum Circular number 1, yung nag-impose po ng community quarantine sa atin. At dun kasi ay kinlassify as essential services ang telecommunications. So, gumawa sila ng rule na automatic renewal ng permits. So, automatic na renew ang permit ng ABS-CBN kahit wala po silang prangkisa or kahit questionable po yung prangkisa nila or kahit na expired na by May 4. So, ang magre-raise po ng issue na yan ay ang Solicitor General at saka si Attorney Larry Gadon sa Supreme Court. Kasi meron po silang pending na mga cases against ABS-CBN. Sinasabi nga nila si Pangulong Duterte daw kaya siya daw hindi mabagal kumilos. Hindi Isa ho si Pangulong Duterte sa mga naunang nag-lockdown. Nung una hindi niya nila-lockdown. Ang kasi yung ginawa ng iba, bakit nung unang speech ni Duterte parang nilalanglang lang niya yung COVID na yan?
Kasi ho, ang advice ho ng WHO at that time, hindi po muna mag-lockdown. Sumusunod lamang po siya dyan. So, hindi pa ho sinabi ng WHO na mag-lockdown. So, sinabi niya, okay, wag muna. Hindi pa pandemic. Epidemic pa lang yun at that time. So, si Pangulong Duterte, sa tingin ko, bilang ama, gusto niya maging hindi worried ang mga Pilipino. Yun ang kanyang sinabi. Kaya hindi niya masyadong ine-emphasize yun. Pero, agad-agad na sinabi ng WHO pandemic, sa gabihan na kagad na yun, sinabi na ni Pangulong Duterte ECQ na kagad. Isa sa mga unang nag-declare nitong lockdown na ito. Kaya nga, bumagal yung atin. Sa ibang bansa, Amerika, grabe ho. Libo-libo na ang may COVID. Ang tagal mag-lockdown ni Trump. Sinubaybayan ko ho yun eh. Tapos nagagalit pa ho yung mga ibang mga Amerikano, nagrarally pa sila, binabaliwal. Sabi ko nga libo-libo na namamatang may COVID sa inyo, tsaka yung iba namamatay na rin. Bigla pa kayong nagrereklamo kayo na ila-lockdown ng yung mga state ninyo. Grabe ho, ibang level ang Amerika. Ibang level ang katigasin ng Amerika. Ayaw ni Boris na i-cancel ang lockdown, mapa-fine mga tao talaga kasi pataas ng pataas ang infected. Makinig na lang ho kayo, sumunod, mahal pa tayo ni Tatay Digang. Yun na nga ho yung sinasabi ko eh. Sabi ko nga, kung sana lang nakikita ng kababayan natin yung mga nasa ibang bansa, sana ako ang binabalita iyaan ng mga local news natin, siguro, wala na ho, parang nawala na yung mga... Diba, ewan ko dati ho kasi may mga international news na ibinabalita sa mga local news. Ngayon parang nabawasan na, nawala na. Ewan ko ba, ang binabalita lang nila lagi pansinin nyo to, binabalita ng mga news. Una, yung mga hinuhuli na keso inabuso ng pulis. Yan ang binabalita ng news. Ano pa? Pangalawa, yung mga nagugutom at wala ng trabaho. Lagi silang interview na, mamamatay kami. Ito, paulit-ulit to paulit-ulit itong So, kainis na talaga ako. Pinaulit-ulit ito sa mga news yung hindi nga kami mamamatay ng COVID pero mamamatay naman kami sa gutom. Yan ang paulit-ulit. Halos araw-araw kung napapanood yan sa news. Paulit-ulit nila, nag-i-interview sila at yan ang pag nakakuha sila ng ganyan, ay panalo to. Ito, ulitin ko na naman. Parang ang dating inaapi kayo ng gobyerno natin sa lockdown. Sabi ko nga itong mga media nito hindi nila maintindihan Porkit gusto lang nilang siraan ng Pangulong Duterte at ang gobyerno natin para gusto lang nilang magkaroon ng Nobel Award na yan, kailangan nilang tirahin ng gobyerno. Pero ang totoo niyan, hindi nila alam, pinapahamak nila yung tao. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi at I hope nasa kani-kaniya na kayong mga bahay. Welcome po sa ating regular na broadcast upang sa ganitong pamamaraan man lamang na ang inyong lungsod ay nagpapabatid o naghahatid ng mga updates sa mga mangyayari sa lungsod ng Maynila. At dito po ay araw-araw natin ginagawa upang may update kayo sa katayuan ng COVID-19 virus sa ating komunidad. And I hope, mga kababayan, please stay with us kasi may ipaliliwanag po kung napakahalaga. Nalulungkot po ako pero kailangan ko pong ipaliwanag po sa inyo. I hope you stay there and please share this information. Ito po ay patungkol sa pinamimigay nating ayuda. Kasi bago pa lumaganap yung mali na ginagawa ng ilan, importanteng ulitin ko kung paano at anong dapat ninyong matanggap. Kaya po please stay there and please share it to your barangay officials and share it to your loved ones and family and friends and in your community. Please. Before that, I would like to report to you, today meron po tayong 39 na bagong case ng ating mga kababayan na nagkaroon ng COVID-19 or coronavirus. At meron naman tayong 15 na bagong PUI. So ang total po natin PUI ay 941 at ang total naman po ng confirmed cases natin ay 573. Nasa inyo pong mga screen ang
mga area na kung saan ay makikita ninyo kung kayo napapabilang sa mga komunidad na yan, please do extra care. Please stay home healthy and safe, mga kababayan. The only way na matalo natin ng COVID-19 or coronavirus is simple lang. Huwag tayong ma-expose. At para hindi tayo ma-expose, iwasan natin ang pakikipag-usap sa ating mga kapitbahay o kung kinakailangan ay dumistansya tayo ng maayos. Kung tayo naman ay mamamalengke o pupunta sa mga lugar na tayo pinapayagan, ay kailangan natin ng kusang disiplina at pag-iingat. At malasakitan po ninyo ang inyong sarili habang kayo'y nasa labas. Tapos po pagka hindi nyo na pagmalasakitan niya, madadamay po ang inyong mga mahal sa buhay pag uwi ninyo sa inyong bahay. Kaya po, doble ingat lamang po mga kababayan. So, yan po mga kababayan at nais ko kayong i-update. Ito po yung pinakamahalagang impormasyon na please share this information. Mga kababayan, as you all know, katulad ng kompromiso ko sa inyo, kami hindi titigil na gumawa ng maliliit na kaparaanan na maibsan man lamang ang dinaranas niyong kahirapan sa araw-araw habang tayo ay nasa ECQ o habang tayo ay may krisis. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, talaga pong ang mga staff namin, talaga pong pati mga City Hall employees, they're really doing their best, no? Para mapahatid. In fact, ngayong linggong ito ay nagsimula ulit yung panibagong ayuda na binibigay ng pamahalang lungsod. At ito'y ibinibigay sa lahat ng pamilya na nasa lungsod ng Maynila. Botante, hindi botante. Taga-lungsod, hindi taga-lungsod. Basta nasa loob ng Maynila ang pamilya, dapat to magkamit ng mga ayudang pinamimigay at binabahagi ng pamahalang lungsod. Sapagkat yan naman po'y pera ninyo. Bagay na makamit ninyo sa oras ng pangangailangan through services. And this is one of those many services that the city is providing during these trying times. Pinaka-particular dyan, yung services patungkol sa kalusugan o health services. Yun ang primary goal. Nandun ang bulto ng tulong na dapat o gawain ng pamahalaang lokal, for that matter. Yung ayuda ay pangalawa sapagkat tayo po ay alam ko pong hirap na hirap po kayo ngayon dahil wala kayong kinikita, mainit ang panahon, nakakainit, nakakayamot. Kaya gusto po namin maibsan man lamang ang inyong mga suliranin or nararamdaman. Kaya po, nung isang araw, nagsimula po tayo sa Tondo, no? At nakapagbigay tayo ng 139,471 families o food pack sa 139,471 families, no? Sa District 5 kahapon, no? 142,999 families. Yan po sa District 1, 136 barangay, sa District 5, 184 barangay. Ngayon pong araw na ito, halos sa araw-araw po natatapos ang isang distrito. Bukas po ay 3rd district naman, no? District 6 today, nakapagbigay po tayo ng 92,299 packs para sa 92,299 families. Ngayon mga kababayan, sa loob lamang ng 72 hours, nakapagbigay po tayo ng 374,769 food packs sa lungsod ng Maynila. Pumapaloob ito sa 459 na barangays. Ngayon mga kababayan, ito po ang isang bagay na i-discuss ko. Kaya po naging mabilis, no? Kasi po, di ba naalala nyo, nung umpisa talagang ang bagal para tayong gumagapang sa pagong, no? Tumukod yung planta. Mahina ang supplies. So what we did is gumawa tayo ng mga kaparaanan. Una,
ay bumili tayo ulit ng bigas sa NFA, about 2.5 million kilos of rice. That's 50,000 sacks of rice. Yan yung nakamit yung 33 kilos. No? Ito naman, after natin bumili niyan, na malapit na yung 30, inisip namin na baka ma-extend. So, isip namin kung ma-extend, ano ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod. Of course, ang pinaka maliit na kaparaanan namin, maibsan namin yung pangangailangan ninyo. Kaya, bumili na naman tayo sa NFA ng bigas at bumili tayo ng ilang mga pagkain pa. Kaya po, nagkaroon tayo ng panibagong wave ng ayuda. At tansya ko po, sa Lunes lamang ay matatapos na po ang buong Maynila. So kung 3rd district bukas, maaaring district 2 sumunod na araw o district 4, and so on and so forth. So, ibig sabihin, paano naging mabilis, Mayor? Simple lang paano siya naging mabilis. Sapagkat, hiningi natin ang tulong ng mga barangay official. Kaysa kami mag-repack, kakaunti lang kami dito, kahit ba sabihin natin 1,000, o makakailan lang yan sa isang araw. So what we did is ibinagsak namin ang bigas, sardinas, at spaghetti sa kani-kaniyang barangay. Okay. Mayor, paano ba ang sistema ng pagbibigay? Ito po, ulitin ko ulit. Ulitin ko po ulit ha. Ang matatanggap po ninyo ay ganito po. Lilinawin ko na rin para sa mga hindi pa nakakaunawa ng mga barangay official. Uulit-ulitin ko, kayo mga kababayan ko nanonood, please demand. Please ask. Demand for this. Dahil ayoko may magugutom. Paano ko po nasabing dapat walang magutom? Simple lang Ang inyong mga barangay, nagbigay sa amin ng listahan. Umabot sa 611,000 families. Ang listahan na ibinigay sa amin ng mga barangay. Kaya umabot sa 611 million pesos ang pinamigay nating kakak. Ulitin ko po, i-recap ko po kayo, Ang una pong listahan na binigay sa amin ng barangay is 568,000. Gumawa po tayo ng kaparaanan sapagkat naawa nga po ko sa mga middle class at sa iba pang sa may kaya rin, kasi hindi sila nakakuha ng tulong na galing sa ibang bahagi ng pamahalaan. So ang inisip ng pamahalaang lungsod, pantay-pantay. Mahirap, middle class, mayaman. Kaya nakakuha kami ng 568,000 families na initial na listahan ng inyong mga barangay official. Kalaunan, maraming hindi nabigyan. Kaya ang ginawa ng inyong lingkod, hiningi natin yung listahan na dagdag galing sa barangay. Ang tawag natin dito, reconsideration. Sa pagbigay sa atin ng barangay, inaprubahan natin. So naubos yung 591 million, kinulang pa tayo ng almost 20 million. Kung maalala po ninyo, Kaya nagpa-amyenda na naman ako ng batas. Nagpadagdag ako ng 20 million. So, madalit salita, mga kababayan, ang presumption ng inyong lingkod, ang presumption ng inyong syudad, pamahalang lungsod, lahat nabigyan. Bakit po? Kasi inaprubahan ko yung dagdag na hiningi ng inyong mga barangay official. So maliwanag po, Kaya saan natin nakuha yung 610,000 mahigit na pangalan ng pamilya? Galing po sa inyong mga barangay official. Kaya hindi po pwede na walang hindi nabigyan. Hindi po pwede yun. Kasi, di ho ba, ang billing ko, dapat lahat
botante, hindi botante, basta na stuck sa Manila, dapat ilista ng barangay. Yan po yung sa kakap. Ngayon, bilang paghahanda, ito pong nasa harapan nyo ngayon, mga kababayan, ang binili naming 3 kilong bigas ay para sa 610,000 families. Ang binili naming 2 pirasong sardinas, pagpasensyahan nyo na, ay para rin sa 610,000 families. That's about 1.2 million pieces, no, na sardinas. Ang binili nating spaghetti, nasa 610,000 din. Ang sauce, nasa 610,000 din. So dapat ang matatanggap ng 610,000 families sa lungsod ng Maynila ay ito po. 3 kilong bigas, ulitin ko po 3 kilong bigas, 2 kilong sardinas, 1 spaghetti, at 1 sauce. Okay. Ulit-ulitin ko po, pagpapasensyahan nyo na. Talaga pong, baka lang ho kasi hindi ko maintindihan. Ikukwento ko po sa inyo kung bakit. Ito po ang itsura, mga kababayan. Konti lang po ito. Hindi po ito marami. Hindi po ito sasapat. Pero ayoko lang may magugutom. Bakit po natin yung pinag-uusapan ngayon? Sapagkat tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng inyong lungsod. No? PWD, solo parents, grade 12, UDM, PLM, senior citizen cash, tapos gatas, tapos 3 kilong bigas, tapos food packs, and so on and so forth. Halos linggo-linggo po. No? Halos linggo-linggo, mga kababayan. Importanteng nagkakaunawaan po tayo dahil ang sabi nga, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan, uulitin ko, no? Hindi ko maintindihan sa ibang barangay official. Kanina po, may 2 barangay ang nireklamo sa Tondo. Bakit po? Inireklamo sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag ko po yung barangay official. At totoo po, na merong gumawa 2.5 kilos. Yung isang barangay naman ginawa 2 kilos. Yung iba naman wala yung sardinas. Yung iba naman isang sardinas. Yung iba naman walang spaghetti, bigas lang. Mga kababayan, kayo po ang mag-isip. Saan po nanggaling ang listahan? Sa barangay. Ang presumption namin, nilista lahat. No? At ako'y walang binawasan. Pag sinabi mo 1,000, 1,000. Pag sinabi mong 1,500, 1,500. Pinagkakatiwalaan natin. Kaya lang, ito'y talagang hindi perpekto ang organisasyon, Pero ayokong palalakihin ito. Yung ibig sabihin, alam niyo yung masama, pag pinababayaan, nakakahawa din. Dapat ang nahahawa lang yung kabutihan. Katulad ng maraming chairman na hindi na humihingi ng, hindi na nakukulangan, nasosobrahan pa, isinusoli pa. Pero may ilang barangay. Kaya ito, maagap na impormasyon kasi may 3 distrito pa hong bibigyan. No? Yung lista galing sa inyo. Sabi nyo, 900 barangay, 900 families. Bakit nyo kailangan ibahin nung barangay na yun? Kasi unfair yun. Unfair yun. Bakit po unfair sa barangay na yun? Yung katabing barangay niya, ang natanggap, kasi matino yung chairman, ang natanggap 3 kilong bigas, 2 sardinas, at saka ito. Kaya hindi mo po pwedeng sasabihin ni chairman na kulang. Bakit to? Kayo nagbigay, sila nagbigay ng listahan. Ngayon, para malaman ninyo, pinakakasuhan na po ng pamahalang lungsod yung 2 chairman na yun. Kasalukuyan po silang iniimbestigahan ngayon ng pulis. Because kung anong reason nila, I think hindi po katanggap-tanggap. Lalo ngayon.
lalo ngayong panahon ng krisis. Marami nang gagawing dahilan yan. Marami ng excuses and so on and so forth. Ang linaw-linaw. Ang dinala lang sa inyo, nakasakong bigas, nakabox na latang sardinas, nakabox na spaghetti with sauce. Pero ang bilang na ibinigay ay sakto sa bilang na nakalista na ibinigay sa amin ng barangay. Kaya ulitin ko, no, sa mga ilang distrito pa, no? Although ito nangyari sa Tondo. O, 2 barangay sa Tondo. Ngayon pa na kung saan lalong mahihirapan yung mga kababayan natin because of the hard lockdown. Kaya naman natin ginagawa yan ay para sa kabutihan ng lahat. Pag pinag-uusapan ay kalusugan. No? Dahil marami na rin gustong matapos ito. Pero ang hindi talaga ako maintindihan, bakit iniiba? O, katulad halimbawa nung SAP, di ba? May mga nababali-balita, binabago-bago presyo. Hindi po. Kung ano pong binili ng gobyerno, yun po ang dapat makamit ng tao. Kaya nawawala ang tiwala sa barangay ng mga tao, dala ng may ilang barangay na sumisira sa barangayan. Kaya nga ako nakiusap Napakasimple na nga lang ho ng gagawin ninyo. I-repack na lang. Pagsasama-samahin. Tapos ibibigay na lang. Dahil naunawaan ko ang barangay Wala namang budget ang barangay ng Maynila Dahil ubos na, kukunti lang dahil sa dami ng barangay natin, maliliit ang barangay natin, maliliit ang budget, pero maraming tao. Kabisado po natin Yan, nalulungkot po ako. Sa mga barangay officials, huwag niyo pong ibahin. Kasi kawawa pag may naiwan. At nakalulungkot isipin, ang sakit-sakit sa damdamin ng isang Manileño na mababalitaan niya na yung kanyang kapitbahay sa kabilang barangay ang natanggap buo. Yung natanggap naman niya sa kanyang barangay ay kulang. Whether maganda ang intensyon o iba pa ang intensyon, at most likely masama ang intensyon. Kasi hindi mo pwedeng baguhin Hindi mo na kailangan baguhin dahil una, I'll give you example. Yung isang barangay nilista 800. Di binigyan natin ng 800 food box. Sabi, kulang. Kulang ng 500. Binigyan natin 500. Di 1,300 na. Nung sumunod tayo nagbigay, good for 1,300. Hindi na good for 800. Good for 1,300. And sumunod natin binigay, good for 1,300 ulit. Bakit ngayon kailangan baguhin? Huwag po natin pag-interesan. Sardinas na nga lang pinakakain natin sa tao Salamat sa Diyos, matino yung bigas. Kaya naman yung spaghetti ang binili ko dahil mabigat sa tiyan. Saka ang spaghetti, kayang dumami. Pwedeng kainin. Kahit na sauce lang. Kaysa wala. Kaya nga pinipilit namin maging masinop dahil gusto namin akapin ang lahat. Bakit kailangan pag-interesan pa ng ilang barangay official? Huwag po. Nananain ang bituka nyo niyan. May gabaho yan. Do not enrich ourselves in these trying times. Wag. Wala akong katanggap-tanggap na dahilan. Kaya yan ang ibinigay kasi yan ang kaya ng lungsod. Dahil ang lungsod may gagawin pa ulit. At may gagawin pa ulit at ang tawag ko dyan ini-stretch. Dinadahan-dahan kasi nga hindi naman tayo mayamang syudad. Nanggaling ako sa bangkaroting kaban ng bayan. Hindi ko po binubuhat ang bangko ng administrasyong ito. Nakarecover lang ho tayo dahil naging masinop kami. Naging epesyente kami. Akalain mo, sana yung mga pagiging masinop at epesyente natin, yung mga pagawaing bayan sana yan para muling maayos ang Maynila. Pero hindi ngayon mangyayari na. Dala ng yung mga plano na yun, binago natin. Bakit? Ano yung kukalsada? Kung gutom naman ng sikmura. Ano yung kukalsada? Kung mamamatay naman ng dilat ng mata ang tao. Kaya ako nalulungkot, mga kababayan. Talagang ganun sa gobyerno. Hindi kami lahat perpekto.
meron pa rin bulok. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan. Pipilitin ko na yung mga bulok na yan mawala sa Maynila. Kaya po sa mga barangay official, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa inyo. Totoo. I swear to God. Magbuti kayo. Thank you very much. Pairali nyo rin yung malasakit. Ilang beses na tayo. Nakasama namin sa politika, hindi namin nakasama sa politika, iisa ang pagtingin namin sa inyo. Bakit? Krisis ngayon eh. Wala naman kayo ibang aasahan, kundi ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kung pairali namin ang aming mga damdamin towards one person, dahil hindi namin kasama sa politika, kawawa naman yung kanyang mga kabarangay. Kaya namin isang tabi ang aming mga sarili, mga personal naming damdamin, dahil may sinumpaan kaming tungkulin sa inyo. Natitingnan kayo ng pantay-pantay. Kaya sana po sa mga barangay official, makisuyo lamang. Huwag po ninyong ibahin. Konti na nga lang po ito. Hindi po ito malaki. Pero mahalaga po ito sa buhay ng bawat pamilyang Manileño ngayon. At sa inyo mga kababayan na nanonood, kung talagang may pang-aabuso or too much discretion na ginagawa ng inyong barangay, sabihin nyo lang sa amin. And I hope this will be a stern warning to others. No. Ulitin ko po 3 kilong bigas, 2 sardinas, spaghetti, at sauce. O ngayon mga kababayan, ako naman ang hihingi sa inyo. Kapag kulang ang binigay sa inyo ng barangay official, i-post ninyo. I-post po ninyo. Diyan lang namin kayo makakausap. At malalaman namin ang buong katotohanan. Kaya nga, naalala nyo yung sa senior citizen, mga kababayan, yung una, yung 17,000, may paymaya. Natigil ang paymaya kasi nagkaroon ng COVID-19. So meron tayong listahan ng 64,000 nakaltala sa Maynila, binigyan natin. Anong sumunod? Maraming hindi nakakuha. Bakit? Kasi may batas na nagsasabi, kailangan butante raw yung senior citizen. Sabi ko, paano yung may mga sakit? Paano yung hindi nakakaboto na dahil may rayuma, hindi makalakad? Di ba anong ginawa natin? Inamendahan natin yung batas. Sabi natin lahat ng senior citizen, tapos humingi tayo ng listahan sa mga barangay official. Ilista nyo lahat ang inyong mga senior citizen. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Kung ano pong tinala nila, binigay natin tigwa 1.5. Sumunod, gatas. So ang ibig kong sabihin, maaring misan kulang, pero inaaksyonan. Pero pag naaksyonan, hindi pwedeng may magkulang. Kaya po yun lamang ang pakiusap ko mga kababayan. Importanteng nagkakaliwanagan tayo. Importante na alam ninyo. Kaya nga ako sa totoo lamang minsan gabing-gabi na. Tulad ngayon, gabing-gabi na. Nag-update kami every day. We'll try to update you. Para walang naliligaw ng landas. Kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mahirap yung sitwasyon. Walang solusyon sa sitwasyon. Walang gamot sa COVID. Pero ayaw na ayaw kung nangangapa kayo sa dilim. Kaya pag obligasyon namin, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin tagumpay, inilalahad namin sa inyo. Yung maliit namin kakulangan, inilalahad namin sa inyo. Pag tama kami, inilalahad namin sa inyo. Pagka mali kami, ilalahad namin sa inyo. Ala po Kasi yun na lang ang pwede namin maibigay sa inyo. Katotohanan. At gusto man lang namin maiparamdam sa inyo na kami kaagapay ninyo sa landas nating tinatahak tungo sa tagumpay. Kaya nalulungkot lang ako kapag may ilang pang barangay official
na sumisira sa kapwa niya barangay official. Wag po. Masa kayong hindi ko sila pababayaang mamihasa. Okay? Kaya mga kababayan, ha? Please, pag kulang ang natanggap ninyo, post it. Makikita naman namin yun. Hindi po pwedeng magkulang yan. Sapat po yan pag binigay namin sa kanila. Siguro, out of 100%, ako naniniwala, mga 98% eh. Okay naman eh. May ilan lang talagang nasanay na akala nila yung budget ng barangay ay pera nila. Sad to say. Sad to say. But anyway, at least maliwanag na po. Please share the information. Anyway, maraming salamat sa ating mga volunteers nagbibigay ng 220 food packs para sa ating volunteers na Beksi ng Maynila. Ito po yung mga nag-repack ng mga nakaraang linggo. Kasi ito po, sila yung may mga parlor, nasa parlor ng tatrabaho, wala silang hanap buhay. Kaya sa maliit na kaparaanan ng inyong lungsod ay binigyan din natin sila kahit pa paano naman. Yan po yung mga nag-repack ng goods ninyo for so many weeks. Thank you ha. Nais ko rin pasalamatan ang ating Gay Society of Manila. At maraming salamat kay Chase Yao, sa Chase. Thank you very much. Nakita niyo po yung bata na yan. Pinadala niya po ako ng ano niya. Ba't ka naman hindi ma-inspire? Ba't hindi mo pagbubutihan? Ano naman kinalaman ng bata sa mundo ng public service para maintindihan niya? Pero hindi. Thank you very much sa Chase. Ayan si Chase. How? Pinadala niya sa atin. Thank you very much. And naalala, kita niyo hawak niyang alkansya? Ipon daw niya yan. Taga-Antipolo to, no? Taga-Antipolo yung bata na ito. Pinadala niya sa atin sa lungsod ng Maynila. Kita ninyo? Bata. Nagmamalasakit na. Yung alkansya niya, binigay niya sa atin. Asa na ba? Ngayon, ipon niya, tulong daw niya para sa mga COVID patient. Thank you, Chase Yao. Sana, paglaki mo, magtuloy-tuloy kang maging mabuti sa kapwa mo. Maraming salamat din kay Mr. Chen Curser, na presidente ng Jiangsu Huangpu Renewable Resources Utilization Company Limited, para sa pagbibigay niya ng 47,000 pieces na testing kit. 47,500 na testing kit. At 58,000 pieces na face mask. Thank you very much, Mr. Chen Curser. Thank you very much. At maraming salamat po sa Yinxiang Shipu Restaurant, Lucky Star 88 Restaurant, Mingxie Company Limited, Yinxing Xiao Newport City Minman Hotpot, para sa 500 boxes ng canned goods, bukod pa sa naunang 500 boxes na binigay nila last week, mga kababayan. Maraming salamat din sa Chiang Kai-shek. Ako, pangatlo na to, no? Pang-apat o pangatlo? Pang-apat. Maraming salamat ulit, Chiang Kai-shek. Kanina, pinamunuan ng ating minamahal na Vice Mayor ang pamimigay ng 20,500 sako ng bigas na tigli 5 kilo para sa District 4. Thank you very much, Chiang Kai-shek College Alumni Association Incorporated. At again, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, thank you very much. 332 boxes of all-in-one seasoning, 15 boxes of breading mix, and 33 boxes of spaghetti sauce. Maraming salamat, ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Kaya mga kababayan, ang ating ulat ngayon at ang pinakamahalagang ulat natin ay yung preparasyon na marireceive ninyo. Again, sa mga barangay official, taus-puso ang aking pasasalamat sa inyo.
sa pakikiisa ninyo. Okay, mag-alala, hindi titigil ang inyong pamahalang lungsod hanggat kaya natin. Ako naman ay magsasabi sa inyo, pag wala na. Pag meron pa, pipigain natin ang lahat. Maibsan lang ang dinaranas na kahirapan at pagsubok ng ating komunidad, ng ating syudad, ng ating bansa at ng ating mundo. Mga kababayan, ngayong gabi bago kayo matulog, please, if I'm not asking too much, isama niyo po sa inyong panalangin ng mga taong may sakit, dulot ng COVID-19. Nawahagkan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang gumaling na sila. Ipanalangin din natin ang mga nahihirapan na sana gumaang na ang buhay nila at mapakinggan ng Panginoon Diyos ang kanilang kahilingan. Ipanalangin din po natin ang mga nasawi, lalo na mga nabiktima na pasyente at mga nasawing frontliners. Sila ang mga bagong bayani ng krisis na ito. Panalangin natin na sana'y tanggapin sila ng Panginoon Diyos sa langit at mapatawad sila sa mga kasalanan na nagawa nila nung sila nabubuhay pa dito sa sanlibutan. Ipanalangin din natin ang kanilang mga naulila na sana bigyan sila ng katatagan, ng kalooban, nakaharapin ang suliraning kanilang dinaranas ngayon. Mga kababayan, what I'm asking from you, just stay home, healthy and safe. If you do that, we will beat COVID-19.